Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sergeant. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline. Nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sergeant o Icon Socs. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects, and activities ng ating pamahalaan dito po sa Soc Sergeant Region. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao Province. And tayo rin po ay mapapanood sa ating mga Facebook pages, sa YouTube and Spotify. And mapalad po tayo. We have with us today ang Provincial Administrator po ng lalawigan po ng Maguindanao del Sur. First po na makakapanayam po natin ang mga official po ng Maguindanao Province. And we have with us today si Attorney Cyrus Torreña. Sir, Attorney, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. Yes, good morning po sa ating lahat ng mga viewers at listeners. Lalong-lalo na po sa listeners natin sa probinsya ng Maguindanao del Sur. First and foremost, siguro, Ma'am Aida, yes, Attorney. It's so nice to be back and to meet you again. Parang the last time that you interviewed me, kapihan pa yon, sir. Kapihan pa, and yes, then that's, kung hindi ako magkakamali, it's 2016 or 2017, and we talk about possible chacha during the time of President Duterte. Pero hindi siya nangyari. I just want foremost na batiin muna ang ating butihing Director General ng TESDA, si Sir Teng Mangodadato. Happy birthday, Sir Teng. Yes, happy birthday, happy birthday, Sir Teng. Hindi na natin siguro, Ma'am, ay sabihin kung ilang taon na siya. Because hindi naman yung nakikita sa edad, kung di nakikita sa performance. And we know from the fact na ang TESDA sa ngayon ay among the most performing government agency ng ating pamahalaan. Okay. Baka gusto nyo rin batiin si Governor? Yeah, si Governor Bay Mariam, happy New Year. Hindi naman kahit kami sa Maguindanao del Sur ay more than 90% ay Muslim, we still recognize yung New Year ng ating mga kapatid na Kristiyano. Attorney, kumusta naman po yung Maguindanao del Sur in the past 2023? Maganda bang naging performance ng pag-achieve nitong 10-point socio-economic agenda ng ating provincial government? Hindi lang siya in the past 2023. Yes. But rather, ang palaging baseline ko is simula nung magsimula si Ma'am. Yes. Si Governor Mariam. And pag sinabi ko performance, I'm always saying consistent 3 years performance po ng ating probinsya. Okay. So, continuous po ang pagdi-deliver ng ating butihing gobernadora ng lahat ng mga dapat na i-deliver para sa ating mamamayan sa probinsya ng Maguindanao. Although she started as one Maguindanao, that is Maguindanao, hindi pa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ako din po ang kahuli-hulihang provincial administrator ng One Maguindanao at naging kauna-unahang provincial administrator ng Maguindanao del Sur. Okay. Wala po akong nakitang deterioration sa pag-implement ng mga proyekto, programa ng ating butihing gobernadora. Kahit pa sabihin natin na ang internal revenue allotment na hawak-hawak ngayon ng ating gobernadora ay bumaba ng 1/2 dahil nga sa pag-divide sa province of Maguindanao into 2 provinces. Alright. She started with more than 3 billion na IRA for the whole Maguindanao. Ngayon is nasa 1.9 billion na lang po ang ating IRA.
But despite of that, ang lahat ng mga proyekto, programa ay na-sustain po ng ating butihing gobernadora. Okay. Can you cite, attorney, yung mga major accomplishments ng province? Yung pinakamalaking project natin last year ay yung PRDP na isang 150 million Alright. farm to market road at isang 100 million. That is around 250 million na kahit pa yung isang 150 million ay nagtatraverse from Maguindanao del Sur papunta ng Maguindanao del Norte, ay pinunduhan pa rin po ng ating probinsya. You know, ang counterpart ng probinsya niyan is parang nasa, if I'm not mistaken, is nasa 10% pa rin po. Okay. Despite of that. And then yung 100 million is it's within the province of Maguindanao del Sur. Yung other na mga projects, mini-maintain na lang po namin, tulad ng continuous na pagbibigay ng mga solar lights sa different municipalities. Okay. And siguro na-feel naman ninyo nung as early as 2019 kung mag-travel kayo, especially at nighttime going to Cotabato, is napakadilim. Unlike ngayon, maliwanag na. And then, hindi lang sa National Highway, kung di papunta na po tayo sa inner portion. Continuous din po ang pamimigay ng mga barangay halls at saka yung ating mga madrasa schools. In fact, last week yata, may turnover na 3 o 4 na bagong madrasa duly accomplished na madrasa project. Okay. Pero you know, ang konsepto kasi ng ating butihing gobernadora, kung mayroong kapayapaan, merong development na mangyayari. Kung kaya, ang pinaka-focus talaga ng ating gobernadora ay kung papaano natin makamit ang tunay na kapayapaan sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Yun ang kanyang palaging nakapokus. You know, Ma'am Ides, the governor belongs to the Class 01 of Master in National Security Administration Senior Executive Class. Okay. Ngayon is nasa Class 02 pa lang tayo. Kung kaya't hindi katakataka na nakapokus siya, very particular siya sa kapayapaan. Okay. Dahil nga sa kanyang background din bilang graduate ng MNSA. Okay. Anong mga specific projects ni Governor Maria Mango Dadato, attorney, pertaining to peace and order? We have the Arms to Farm. Okay. Ang Arms to Farm na yan ay ibinibigay po yan sa ating mga hindi na po rebelde ang ating mga kapatid na MNLF at MILF. Meron na tayong partnership dyan sa kanila. Kaya yung ating mga kapatid na MNLF at MILF na merong malawak na lupain ay nabibigyan po natin ng tulong. Pautang po ito ng probinsya ng Maguindanao na walang bayad, walang interest. Bayaran lang, ibalik lang po ang kapital. So, sunod, we have the Rido settlement. Simula nang maupo ang ating gobernadora, ang total na settle na po na Rido ay umabot na po ng more than 50. In fact, may isa talagang hindi ko makakalimutan na Rido na nangyari. Hindi ko na ibabanggitin yung apelyido, Ma'am Aidsa. Magpinsan. Okay. And then ang kanilang pag-aaway ay umabot na ng more than 20 years. Wow. At na-settle po ng ating mahal na gobernadora. Ang problema ng Rido ay kailangan talagang solusyonan. Sunod, of course, we have the Aguila Haven. Yun ang ating local ELAC or ELCAC. Yun siya. Localize ito. Mas nauna po tayong naging full-blown ang ating activity regarding that. Okay. And we now have more than 500 extremists na nagbalik loob po sa ating pamahalaan. And then ang ibinibigay po ng ating gobernadora ay hindi cash.
Hindi cash incentives. Okay. But rather, merong paggrupo sila, nagbibigay ng isang traktora, Okay. bao-bao, or whatever. Mga gamit. Pangsakahan. Okay. Then for the wives, nagbibigay din po ang gobernadora ng yung rolling stores Okay. para mapakapagsimula sila. Meron ding incident na nagbigay si gobernadora ng sewing machine para doon sa mga asawa na gustong tumahi. Okay. Yun siya. At kung ano yung hinihingi ng ating mga returnees, ating mga kapatid na nagbabalik loob, yun po ang ibinibigay. Hindi po ito yung kami ang nagdidikta kung ano ang kanilang gusto. But rather, sila po ang dapat mag-identify kung ano ang kanilang pangangailangan. At yun po ang pupundahan ng ating provincial government. Okay. Kasi si Governor Mangudalato, attorney, peace, nakaano talaga siya sa peace efforts, maganda na yung takbo ng peace and order sa Maguindanao province, and that means na susolusyonan na yung mga pag-influx ng mga tourists sa Maguindanao, Paunti-unti nang merong mga dumadating. Okay. Kahit dito sa South Cotabato, sabihin mo siguro 95% of the population of South Cotabato hindi pa nakaapak sa provincial capital ng Maguindanao del Sur. That's so seldom. In fact, kahit sa Sultan Kudarat na magkadikit na lang masyado, hindi nakakapunta ang mga tao sa Maguindanao del Sur, especially sa provincial capital. But this time, I'm always challenging lahat ng mga kakilala ko. Try to visit Maguindanao del Sur, at makikita ninyo, hindi siya tulad as if being projected by the mainstream media. Okay. Hindi po siya ganon. Tahimik po kami. Maganda po ang probinsya ng Maguindanao del Sur. Pagbigyan nyo lang kami ng pagkakataon na aming maipakita kung gaano kaganda ang aming mahal na probinsya. Oo. And ma-assure din natin yung safety ng ating mga tourist, attorney, Yes! Ang challenge ko nga, kasi as of now, member po ako ng Board of Directors ng Philippine Science Foundation of Southern Mindanao. Okay. Ang challenge ko nga sa lahat ng officers is try to visit our place. Ang sinisiguro ko sa inyo, ako mismo ang mag-e-escort sa inyo. Attorney, ano sa palagay ninyo? Umaangat na ba yung sektor ng turismo ng probinsya? Yes, I am so definite on that. In fact, may dumating na galing sa Tourism Authority. Okay. Nag-taping mismo doon mismo sa Liguasan Mars. Oh, wow. Inikot po namin yung mga tourist spots ng Maguindanao para mabigyan ng importansya. Ang ating pinaka-move ngayon, Ma'am Ides, nang maghati ang probinsya ng Maguindanao, pati department head na hati. Yes. So we are still on the process of filling up the different department heads. By Monday, magkakaroon ng PSB for the department head ng provincial tourism. Okay. So ngayon wala kayong tourism officer? Naka-OIC ako, wow. At saka may 2 assistant. Pero by Monday, magkakaroon na ng sariling PSB para merong nakatutok talaga sa turismo ng Maguindanao del Sur. Attorney, malaki, kumusta naman yung naiambag ng sektor ng turismo sa revenue generation ng probinsya? Wala pa tayong masyadong ganon. Okay. Kasi wala naman talagang income generating na tourist sites ang probinsya ng Maguindanao. Okay. Pero yung pagbago ng imahe ng Maguindanao del Sur, Diyan kayo nakafocus? Yun po kami nakapokus. Okay. At yun ang pinakamalaking na iaambag
ng sektor ng turismo sa ating mahal na probinsya. Okay. Attorney, we heard ang Maguindano Province is one of the recipient of national awards. Ano ba ito? Yes, lahat ng national awards. The Okay. SGLG, the Seal of Good Local Governance. Alright. 3 taon na po kaming sunod-sunod Wow. na awardee. Yung Gawad Kalasag, 2 taon na po kaming awardee. Anti-drugs, Okay. 2 taon na rin po kaming at 3 taon na kaming awardee. LOGFA, yung local government functionality, consistent din po kami. 3 taon na rin. Even po yung ating implementasyon ng nutrition Okay. sa region ng ng BARM, we are the number 1. Wow. 2 years na rin po kami po ang best implementer ng nutrition program in the region of BARM. Okay. At I just don't know kung dito sa Soxargen ay meron ng provincial government na naging Prime HRM awardee. Yung sa civil service. Okay. We are Prime HRM awardee, Bronze Award, and this year, we are preparing for the Silver Award evaluation na kung makuha po namin yun, Ma'am Aida, we are the first Silver awardee for the whole Philippines. Wow. Nag-iisa lang ang gold awardee ng Prime HRM ng Civil Service. That is the Bangko Sentral. Wala po ngayong silver awardee at magta-try po kami. Wow. Good luck na. I-attempt po namin na magpa-evaluate for the silver award. Attorney, what do you think ang naging mga inspirasyon ng mga local government officials para maiangat ang level ng pamumuhay ng mga residente sa Maguindanao Province? You know, Ma'am Aida, it's a fact na Coronadal City was just a barangay of the municipality of Alright. Buluan. Hindi yan siya pwedeng itago. Saan si Coronadal ngayon? Saan si Buluan sa Yes. ngayon? Yan ang pinakagusto namin. We are left behind, sabihin mo siguro 50 years. So kailangan talaga naming magsikap para ito sa taong bayan. Okay. Ang pinaka-inspirasyon po ng ating mga elected officials ay ang ating taong bayan. Okay. Wala pong maaaring tumulong sa ating mamamayan, sa aming mga constituents, kundi yung mismong mga official na yon. Si Gobernadora ang palagi niya tinitingnan, hindi naman naaawa, but rather, nare-realize niya kung ano ang situation Okay. ng aming butihing probinsya, ng aming mahal na probinsya. Kung ikukompara sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa North Cotabato. At ayaw namin na patuloy na mangyayari yan. Gusto naming maipakita kung ano ang kaya ng ibang probinsya ay kaya din po namin. Kaya nga, we are so proud. The awards will speak for itself. Okay. Itself. Di ba? SGLG, hindi ganun kadali kunin ang SGLG. Pero, very proud po kami. 3 taon po kaming consecutive na SGLG awardee. By that alone, it is a testament, Ma'am Aida, Yes. na we are doing our best Okay. para sa taong bayan. Attorney, may mga plano ba ang provincial government for 2024 para ma-sustain naman itong development and peace efforts ng lokal na pamahalaan? Ngayong week, nagkaroon ng evaluation ng additional PRDP. Okay. It's more than 500 million ang total na ina-applyan namin na project. So we need to allocate not less than 50 million pesos as our counterpart
for that. Okay. At marami pa kaming mga naka on deck na mga project para sa mamamayan. Pero yung lahat ng mga programa, proyekto like yung Arms to Farm, hindi na po yan pwedeng i-stop. Yung aming continuous distribution ng mga solar lights, yung mga lahat mga farm to market roads, hindi na po yan siya pwede ma-stop. Ibig sabihin, magdadagdag lang kami ng additional na mga projects, pero yung mga dati na nasimulan na ay magpapatuloy po. Okay. Attorney, with Secretary Teng Mangudadato at the helm of TESDA, ano-anong mga intervention, mga projects ang ibinubuhos ng ating butihing secretary dito sa ating probinsya? Nakagawa na po kami nakapasa na kami ng aming ordinance on the creation of Maguindanao del Sur Institute, Technological Institute. Saan ito ilalagay? Ilalagay ito siya sa Abdullah Sangke at saka meron din tayo sa Buluan. Lahat ng yan ay nakapokus sa NC2 or even higher na national certification. Now, ang kulang namin as of now, we are looking forward na makapag-recruit kami ng mga trainers. Okay. In fact, nakikipag-usap na kami sa different colleges and universities within our area kung paano nila kami matulungan na magkaroon kami ng mga trainers para makapag-handle at makapag-operate na kami ng aming technical vocational institute. Attorney, sa palagay ninyo, nagle-level up na rin ang Maguindanao Province para makahabol sa Sultan Kudarat Province in terms of development? Kasi meron na silang in the pipeline na yata yung pag-construct ng kanilang socio-economic zone. Yeah, that is the economic zone that started when I was still a board member. Hindi pa po. We need to admit on that. Hindi pa. Pero meron po kaming partnership agreement with Province of Sultan Kudarat kung ano po yung pangangailangan ng probinsya ng Maguindanao del Sur at pwedeng maitulong ng Sultan Kudarat, kung ano din ang pangangailangan ng Province of Sultan Kudarat na pwede pong maitulong ng probinsya ng Maguindanao del Sur, ay magtutulungan po kami patungkol dyan. Attorney, punta naman po tayo sa sector ng education. Kukumustahin lang natin kung anong ginagawa ng ating lokal na pamahalaan. You know, ang sektor ng edukasyon ay hindi yan siya devolves. Yes po. So, nasa MBHTE yan siya. Pero patuloy pa rin po na namibigay tayo ng upuan, blackboards, and then patuloy din po tayong nagbibigay ng suporta sa mga sports activities. In fact, by the next week is a provincial meet po ng Maguindanao, and then Maguindanao Sur, and then the governor already committed to extend financial support regarding that matter. Attorney, baka gusto nyong imbitahan ng ating mga listeners and viewers sa mga magagandang tourist spots, attractions ng lalawigan aside from itong provincial capital, napakaganda na kung gabi. Hindi ko sila ita-challenge outright na pumasok sa kaloob-looban. Kasi alam ko naman na mayroong mga pag-agam-agam pa rin sa kanilang mga puso. Pero pwede silang makipag-coordinate with us sa tourism office. Pero let's start with the provincial capital. Okay. Punta muna tayo sa Kapitolyo para mapatunayan ninyo na ang probinsya ng Maguindanao Sur ay nagbabago na. Gone are the days na yung untoward incident regarding the massacre, the Mama Sapano incident and all others. Those are also peaceful areas. Yun nga lang, pag may pangyayari, na-highlight po palagi. Yes. Pero let's start to visit the province. Wag po tayong mag-atubili na magbisita. Wag tayong matakot. Ang palagi kong sinasabi, pareho lang tayo. We are also human beings in the province of Maguindanao del Sur. Hanga din po namin ang kapayapaan dahil
walang patutunguhan ang away-away. Mm-mm. So, kailangan talaga nating magkaisa para sa ating lahat. Okay. Attorney, speaking of peace and order, we know na marami namang mga elements ng Armed Forces of the Philippines ang nandyan po sa probinsya ng Maguindanao. Kumusta naman po yung partnership ng LGU at ng AFP? Very, very good ang aming relationship. In fact, ako mismo, kahit in the middle of the night, pwede kong tawagan ang kahit sino na brigade commanders, mga battalion commanders, and of course, even General Reliera of the 6ID, natatawagan ko po. And then, if you have noticed, in the last barangay election, technically bumaba po ang insidente ng karahasan sa probinsya nang dahil sa pagtutulungan ng local government, ng Philippine Army, Philippine National at Philippine National Police. Alright. Attorney, hindi matawaran itong mga products ng ng Maguindanao province, especially itong Inol. Ang daming products ang Maguindanao province na kailangan siguro ma-promote natin para mabigyan naman ng tulong itong mga residente. By April, we are going to relaunch our festival. Okay, April. April. And then hindi na siya itong Inol Festival. Hindi na siya solid na Inol Festival. Okay. Kasi kung Inol lang is the tela lang. We will convert it into hinabi. Okay. Meaning all products na pertaining to or in relation with weaving. So hinabi. So kasi hindi lang naman damit, hindi lang tela. Kasi meron pang mga bags, meron pang banig and all others. So kailangan gawin namin in such a way na it will cover all other products. Okay. May mga interventions ba, tulong na livelihood assistance sa mga nais through the cooperative po. Mga MSMEs? Meron po tayo niyan. Meron po tayo patungkol dyan. Okay. So, continuous po yun siya. At ako mismo, in every month, parang ang nabibili ko na Inol product para using the tourism office kasi ang daming bumibisita. Ang ipinamimigay talaga namin ay Inol. Kung sakali, attorney, may gustong makapag-avail nitong mga Inol products, mga tela at mga dresses, meron bang available na pwedeng mapagkunan diyan at anytime po. Madaming makunan. Sa Kapitolyo po? Sa Kapitolyo, sample lang po tayo. Yung mga ipinamimigay po namin sa mga nagbibisita. Pero we can immediately we can call up products. Okay. Kasi every time na merong expo, nakikisabay kami sa SOX. Sa SOX Sergeant. In fact, noong pwede rin siguro natin, attorney, gawing sample dito sa mga speakers, sa mga guests natin dito sa program. Yeah. It's so unfortunate ngayon na nakalimutan kong mag-Inol. Kasi may other activity pa ako. Kasi if you have noticed, every time na nasa Kapitolyo ka, is nakikita mo naka-Inol ako. Yes. Attorney, ang sarap pa sana ng usapan natin, but we are nearing, sabi nga nila, oras di peligro. But before we end, baka meron kayong mga announcements, mga nais iparating sa ating mga listeners and viewers. Sa ating mga listeners and viewers, ang pinaka-challenge ko lang talaga, try to visit Maguindanao del Sur. Okay. Try to feel Maguindanao del Sur. Huwag po tayong mag-atubili. Huwag tayong matakot. Kung yung mga nasa newspaper, exaggeration lang po ang lahat ng yon. Ang pinakagusto ko sana, dare to visit na tayo mismo ang makaramdam kung gaano kainit ang Maguindanao del Sur sa pagtanggap sa inyo. Hindi po totoo na magulo ang Maguindanao del Sur. Payapa po ang Maguindanao del Sur
At kung kinakailangan ninyong patunayan, pwede po ninyong tingnan ang statistics, crime rates po na nasa ating Maguindanao del Sur Police Provincial Office para inyong mapatunayan na matahimik po ang aming buong probinsya. Okay, thank you very much sa ating guest. Thank you, Attorney. Thank you, Ma'am Aid. Maraming salamat sa ating guest for today's episode, si Attorney Cyrus Torreña, ang Provincial Administrator po ng Maguindanao Province. Thank you very much, Attorney. Okay. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side, na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.